Ang sigarilyo ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na produkto sa kasaysayan ng tao, mula sa pagiging simbolo ng kasikatan at estado hanggang sa pagkakakilanlan nito bilang salarin sa maraming sakit at malalaking issue sa pangkalusugan. Ang sigarilyo ay may kwento ng kontradiksyon at kontrobersya. Sa simula, ito ay itinuturing na kasiyahan at ritual, at sa panahon na hindi pa batid ang masamang epekto nito, naging bahagi ito ng mga sosyal na pagtitipon. Isa itong anyo ng libangan at ginamit din sa mga pelikula upang magbigay karisma sa mga tauhan, pati na rin sa kulturang popular. Ngunit sa likod ng usok ay nagtatago ang mapait na katotohanan. Ang nikotina, ang pangunahing sangkap ng sigarilyo, ay isang addicting chemical na nagpapahirap sa mga tao na tumigil sa paninigarilyo. Ang usok mula sa sigarilyo ay naglalaman ng mga nakakalason na kemikal na nagdudulot ng mga sakit tulad ng kanser, sakit sa puso at iba pang malulubhang kondisyon. Bukod dito, ang sigarilyo ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa naninigarilyo, kundi pati na rin sa mga taong nalalanghap ang tinatawag na second-hand smoke. Ang mga bata, buntis at matatanda ay partikular na apektado nito. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga kampanya laban sa paninigarilyo at maraming bansa ang nagpatupad ng mga batas upang bawasan ang paggamit ng sigarilyo, tulad ng pagbubuwis, pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar at paglalagay ng babala sa mga pakete nito. Gayunpaman, ang adiksyon na dulot ng nikotina at ang patuloy na impluwensya ng industriya ng tabako ay nagpapaalala na malayo pa ang laban na ito. Ang sigarilyo, kung tutuusin, ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na balansehin ang kalayaan sa sariling katawan at ang responsibilidad sa lipunan. Isa itong babala na sa bawat usok maaring may kasamang pagod, sakit at panghihinayang. Ang pagpili ay nasa atin sa pagitan ng panandaliang kasiyahan at pangmatagalang kalusugan. Number 1. History of cigarettes. Ang sigarilyo ay may mahabang kasaysayan na nagsimula bago pa man dumating ang modernong panahon. Ang paggamit ng tabako na pangunahing sangkap ng sigarilyo ay may malalim na ugat sa kultura ng maraming sinaunang sibilisasyon. Sa paglipas ng panahon, ang tabako ay nag-transform mula sa isang ritualistikong halaman patungo sa isang pandaigdigang produkto na nagdulot ng matinding impluwensya sa kalusugan, ekonomiya at lipunan. Orihinal na nagmula ang tabako sa mga rehiyon ng Amerika, kung saan ang mga katutubong mamamayan ng Timog at Hilagang Amerika ang unang gumamit nito libu-libong taon na ang nakalilipas. Karaniwang sinusunog ito bilang bahagi ng mga ritual na pangrelihiyon o seremonyal, habang ang iba ay ngumunguya o naninigarilyo gamit ang mga simpleng anyo ng tubo. Para sa kanila, itinuturing na banal ang tabako at ginagamit bilang alay sa mga Diyos, gamot at simbolo ng pagkakakilanlan. Noong 15th century, nang dumating ang mga Europeo sa Amerika, nadiskubre nila ang tabako mula sa mga katutubong populasyon. Isa sa mga tanyag na nagpakilala nito sa Europa ay si Christopher Columbus, na nagdala ng tabako matapos ang kanyang ekspedisyon. Mabilis na kumalat ang tabako sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng kalakalang pandaigdigan. Sa panahong ito, ang tabako ay karaniwang ginagamit bilang pipe tobacco o sa anyo ng mga tabako o cigar. Noong 17th century sa Espanya, nagsimulang gamitin ang mga dahon ng tabako na piniraso at binalot sa papel upang gawing sigarilyo, at ang pamamaraang ito ay unti-unting kumalat sa buong Europa. Sa pag-unlad ng teknolohiya noong 19th century, nagsimula ang malawakang produksyon ng sigarilyo. Sa pamamagitan ng mga makinang bumabalot ng sigarilyo, naging mas mura at mabilis ang paggawa nito, kaya tumataas ang konsumo ng mga tao. Sa unang bahagi ng 20th century, ang sigarilyo ay naging bahagi ng kulturang popular. Itinaguyod ng malalaking kumpanya sa pamamagitan ng malawakang advertising. Madalas itong isinasama sa imahe ng kasikatan, karisma at tagumpay. Noong kalagitnaan ng 20th century, nagsimula ang mga pag-aaral na naglalahad ng ugnayan ng paninigarilyo sa mga sakit tulad ng kanser sa baga, sakit sa puso at iba pang mga karamdaman. Noong 1964, inilabas ng Surgeon General ng United States ang kauna-unahang ulat na nagpapatibay ng mga panganib ng paninigarilyo sa kalusugan.
Sa huling bahagi ng 20th century at hanggang sa kasalukuyan, maraming bansa ang nagpatupad ng mga regulasyon upang labanan ang epekto ng paninigarilyo. Kabilang dito ang pagbubuwi sa sigarilyo upang gawing mas mahal ito, pagbabawal sa pag-advertise ng sigarilyo sa telebisyon, radyo at iba pang media, paglalagay ng mga babala sa mga pakete ng sigarilyo tungkol sa masamang epekto nito sa kalusugan at pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Number 2. Strangest Tobacco Products. Narito ang ilan sa mga pinakakakaibang produkto ng tabako mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang snuff o pinong pulbos ng tabako ay isang smokeless na anyo ng tabako na karaniwang inihihip sa ilong o minsan ay inilalagay sa bibig. Bagaman karaniwan ito sa Europa at ilang bahagi ng US, maaaring magmukhang kakaiba sa mga hindi pamilyar dito. Ang chewing tobacco o ninutnat na tabako ay inilalagay sa pagitan ng pisngi at gilagid kung saan ito ay ginunguya upang maglabas ng nikotina. Ang mga tanyag na anyo nito ay dip o chew at maaari itong magmukhang kakaiba sa mga hindi pamilyar dito. Ang snus o Swedish snus ay isang mamasa-masang pulbos na produkto ng tabako na karaniwang inilalagay sa ilalim ng itaas na labi upang maglabas ng nikotina nang hindi kinakailangang mag-spit, kaya't medyo diskreto itong gamitin, lalo na sa mga bansang Scandinavian. Sa ilang mga bansa naman, ang tobacco lollipops ay pinoproseso sa anyo ng lollipop, isang kakaibang paraan upang makakuha ng nikotina. Ang tobacco cigarettes with edible paper ay mga sigarilyo na may nakakain na papel na natutunaw habang inaamoy, isang kakaibang pagsasama ng sigarilyo at nakakain na elemento. Sa ilang kultura, ang tobacco wrapped in cannabis leaves ay ginagamit kung saan ang tabako ay binalot sa mga dahon ng cannabis na nagdudulot ng karanasang parang joint. Ang tobacco paste products ay ipinapahid diretso sa gilagid o loob ng mga labi upang maglabas ng nikotina nang hindi nangangailangan ng usok. Ang Kretex o clove cigarettes mula sa Indonesia ay may halong tabako at cloves na nagbibigay ng isang natatanging matamis na amoy at lasa. Sa Timog Silangang Asya, ang tobacco balls ay ginunguya upang maglabas ng nikotina, isang kakaibang tradisyon kumpara sa mga pinong giniling na tabako. Ang tobacco-infused alcohol naman ay isang novelty na produkto na pinagsasama ang tabako at alcohol at ito ay lumilikha ng kakaibang karanasan sa mga umiinom. Number 3. Strange beliefs around smoking. Mayroong ilang kakaibang paniniwala tungkol sa paninigarilyo na kadalasan ay nagmula sa mga kultura, kasaysayan at maling impormasyon. Halimbawa, maraming tao noong dekada 1950s hanggang 1980s ang naniniwala na ang paninigarilyo ay makakatulong magbawas ng timbang o makontrol ang ganang kumain. Bagaman may ilang nakakaramdam ng pagbaba ng ganang kumain dahil sa nikotina, ang paninigarilyo ay may malubhang epekto sa kalusugan at hindi ito ligtas na paraan ng pagbabawas ng timbang. Mayroon ding paniniwala na ang taba ng sigarilyo ay may medisinal na gamit at nung sinaunang panahon itinuring itong may benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapagaling ng sakit. Subalit ang tabako ay nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan, kabilang ang kanser at sakit sa puso. Sa ilang kultura may paniniwala rin na ang sigarilyo ay nagiging lucky charm o nakakaakit ng swerte, ngunit walang sayantipikong basehan para dito. Isa pang karaniwang paniniwala ay ang paninigarilyo ay nakakabawas ng stress. Ngunit sa katunayan, ang paninigarilyo ay nagdudulot ng stress at nagpapalala ng kalusugan. Mayroon ding mga paniniwala na ang mga kababaihan na naninigarilyo ay mas kaakit-akit. Ngunit ito ay isang maling representasyon na ipinromote ng industriya ng tabako. Ang mga mentol na sigarilyo ay iniisip ng ilan na mas ligtas kumpara sa regular na sigarilyo, ngunit pareho silang nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan. May mga tao rin na naniniwala na ang paminsan-minsan na paninigarilyo tulad ng isang sigarilyo lang ay hindi masama sa kalusugan, ngunit kahit maliit na pagkakalantad sa usok ng sigarilyo ay may negatibong epekto. Maraming kabataan naman ang naniniwala na ang paninigarilyo ay isang paraan upang magmukhang cool o matanda, ngunit sa halip na magpataas ng reputasyon, nagdudulot ito ng mga seryosong panganib. Mayroon ding paniniwala na ang usok ng sigarilyo ay hindi masama kung hindi ipinapasok sa baga, ngunit ang usok ay naglalaman pa rin ng nakakalason na kemikal kahit hindi ito direktang hinihigop. Huling halimbawa ay ang paniniwala na ang paninigarilyo ay makakatulong sa pagtulog,
Ngunit ang nikotina ay isang stimulant na maaaring magdulot ng hindi magandang kalidad ng tulog at magpataas ng stress. Ang mga paniniwalang ito ay kadalasang nagmula sa maling impormasyon o pagmemerkado ng industriya ng tabako, at karamihan sa mga ito ay napatunayan ng hindi totoo at nakakapinsala sa kalusugan. Number 4. Cultivation Harvesting. Ang cultivation at harvesting ng sigarilyo ay isang mahalagang proseso na tumutukoy sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ng tabako, ang pangunahing hilaw na materyales sa paggawa ng sigarilyo. Mahalaga ang mga hakbang na ito upang makuha ang mga dahon ng tabako na ginagamit sa paggawa ng mga produkto ng sigarilyo. Sa cultivation o pagtatanim ng tabako, kinakailangan ang matabang lupa na may magandang drainage, at ang pH ng lupa ay ina-adjust upang maging angkop sa paglaki ng tabako. Ang mga buto ng tabako ay unang itinatanim sa mga nursery o seedbeds at pinapalago hanggang maging malusog na punla, at sa ilang pagkakataon, ginagamit ang mga greenhouse upang protektahan ang mga punla mula sa mga elemento at sakit. Kapag handa na ang mga punla, inilipat ito sa mga malalawak na taniman. Kadalasang may sapat na distansya upang magbigay daan sa kanilang paglaki. Karaniwan itinatanim ang tabako sa tagsibol upang lumago bago magtag-init. Kasama sa mga hakbang na ito ang pagpapabunga, pagdidilig at pagtanggal ng mga damo. Mahalaga ring nagmamasid ang mga magsasaka sa mga peste at sakit na maaaring makasira sa pananim ng tabako. Kaya't gumagamit sila ng pestisidyo at iba pang kemikal upang maprotektahan ang mga tanim. Sa harvesting o pag-aani ng tabako, ang proseso ay nag-iiba batay sa uri ng tabako at kondisyon ng panahon. Kadalasan, ang mga dahon ay inaani kapag hinog na at ang kanilang kulay ay nagiging dilaw. Ang mga dahon ay inaani ng dahan-dahan, madalas isa-isa, upang matiyak na ang bawat dahon ay inaani sa tamang oras. Sa ibang lugar, ang buong halaman ay binubunot at ipinapakita ang mga dahon nito upang mapili. Pagkatapos anihin, ang mga dahon ay kailangang matuyo at mapreserba bago gamitin. Karaniwan itong pinapadry sa pamamagitan ng natural na araw, sun drying, o sa mga drying barns. Ang proseso ng curing ay maaaring magtagal ng ilang linggo at may malaking epekto sa lasa at kalidad ng tabako. Kapag natuyo na ang tabako, pinoproseso ito upang maging handa para sa paggawa ng sigarilyo. Karaniwan ang mga dahon ay pinapaluwag, pinuputol at ineensayo sa mga pabrika ng sigarilyo upang gawing tabako na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo o iba pang mga produkto ng tabako. Sa pabrika, ang tabako ay isinasama sa mga makina at dinadagdagan ng iba pang sangkap tulad ng mentol, lasa at kemikal upang makuha ang partikular na lasa ng mga sigarilyo. Ang buong proseso ng cultivation at harvesting ng tabako ay mahalaga upang matiyak na ang mga sigarilyo at iba pang produkto ng tabako ay may mataas na kalidad, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pag-aalaga at maraming oras. Number 5. Processing leaves. Ang pagproseso ng mga dahon ng tabako para sa sigarilyo ay isang mahalagang bahagi ng produksyon ng tabako. Ang mga dahon ng tabako na inaani mula sa mga taniman ay dumadaan sa ilang hakbang upang maging handa para magamit sa paggawa ng sigarilyo. Ang unang hakbang ay ang curing o pagpapadry, kung saan pinapaluwag ang mga dahon upang matuyo at mawala ang kanilang labis na kahalumigmigan. Pagkatapos nito, ang mga dahon ay dumadaan sa proseso ng fermentation o pagpapaasim, kung saan binibigyan sila ng oras upang mag-amot ng natural na pag-aasim na nagpapalabas ng mga kemikal at acid na nag-aambag sa pagpapabuti ng lasa at kalidad ng tabako. Kasunod ng fermentation ay ang aging o pagpapahinog, kung saan ang mga dahon ay iniiwan sa isang kontroladong kapaligiran upang magpahinog na nagpapabuti sa lasa ng tabako at nag-aalis ng mga matitigas na kemikal na maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na amoy kapag sinunog. Pagkatapos ng aging, dumaraan ang tabako sa blending o paghalo ng iba't ibang uri ng tabako upang makuha ang nais na lasa, aroma at epekto para sa mga sigarilyo. Ang mga eksperto sa blending o blenders ay gumagamit ng iba't ibang uri ng tabako tulad ng Virginia, Burley at Oriental upang makuha ang perpektong timpla. Sunod dito ang cutting o pagputol, kung saan ang mga dahon ay pinapapayat o pinapaliit upang maging tamang sukat bago gamitin sa paggawa ng sigarilyo. Ang mga dahon ay pino o makapal, depende sa uri ng sigarilyo na gagawin. Pagkatapos ng cutting, ang mga tabako ay dumaraan sa roller process o pag-ikot at pag-emballage, kung saan ang mga tabako ay inilalagay sa mga papel at pinipress upang maging mga sigarilyo.
Ang prosesong ito ay ginagawa sa pabrika ng sigarilyo gamit ang mga makina upang makabuo ng mga produkto. Ang lahat ng hakbang na ito ay mahalaga upang matiyak na ang tabako ay may mataas na kalidad at tamang lasa bago maging sigarilyo. Number 6. Quality Control. Bago ilabas ang mga sigarilyo sa merkado, ang mga pabrika ay nagsasagawa ng mahigpit na quality control upang tiyakin na ang bawat piraso ay may mataas na kalidad, walang depekto at consistent sa lasa. Ang proseso ng pagpoproseso ng mga dahon ng tabako ay isang masalimuot at detalyadong hakbang na kinabibilangan ng curing, fermentation, aging, blending, cutting at roller processes. Lahat ng hakbang na ito ay mahalaga upang makuha ang pinakamahusay na kalidad ng tabako na gagamitin sa paggawa ng sigarilyo na may tamang lasa at karanasan sa paninigarilyo. Kasama ng mga hakbang na ito, ang quality control at packaging ay kritikal na bahagi ng proseso ng paggawa ng sigarilyo. Sa quality control, isinasagawa ang pagsusuri at pagsubok ng mga sigarilyo upang matiyak na tumutugon ang mga ito sa mga pamantayan ng kaligtasan at kalidad na itinakda ng pabrika, mga regulasyon ng gobyerno at inaasahan ng mga consumer. Ang packaging naman ay hindi lamang para sa aesthetic o marketing purposes, kundi upang mapanatili ang kalidad ng sigarilyo at maprotektahan ang produkto mula sa kontaminasyon. Bago ipamahagi, ang bawat batch ng sigarilyo ay dumadaan sa isang huling pagsusuri upang tiyakin na ang packaging ay buo at walang depekto at ang mga sigarilyo ay walang pisikal na depekto. Matapos ang packaging, ang mga sigarilyo ay ipinapadala sa mga distributor o tindahan gamit ang mga logistics at transportation networks upang matiyak na ang produkto ay makarating sa mga consumer ng buo at sariwa. Sa pamamagitan ng mahigpit na quality control at tamang packaging, ang mga pabrika ng sigarilyo ay nag-aalok ng produkto na hindi lamang epektibo at ligtas, kundi sumusunod din sa mga regulasyon sa kalusugan at mga pamantayan ng industriya. Number 7. Cigarette Manufacturing. Ang cigarette manufacturing ay ang proseso ng paggawa ng sigarilyo mula sa mga hilaw na materyales tulad ng tabako, papel at iba pang mga sangkap. Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng mga hakbang tulad ng paghahanda ng tabako, pagputol, pag-roll at pag-embalage upang makagawa ng mga sigarilyo na handa ng ipamahagi para sa konsumpsyon. Kasama sa mga pangunahing hakbang ang paghahanda ng tabako, kung saan inaalis ang mga hindi kailangang bahagi at inihahanda ang tabako para sa susunod na mga hakbang. Ang pagputol ng tabako upang matiyak na ang bawat piraso ay may tamang sukat at ang pag-roll ng sigarilyo gamit ang papel at filter. Pagkatapos ng mga hakbang na ito, dumadaan ang sigarilyo sa pagtatapos na isinasagawa gamit ang mga makina at mano-manong inspeksyon upang tiyakin ang kalidad. Kasunod nito, ang sigarilyo ay ipapackage at iimpake sa mga pack at isinasagawa ang mahigpit na kontrol sa kalidad upang matiyak na ang mga sigarilyo ay sumusunod sa mga itinakdang pamantayan. Ang cigarette manufacturing ay isang complex na proseso na nangangailangan ng mataas na antas ng teknolohiya at mahusay na pamamahala upang matiyak ang kalidad at pagiging pare-pareho ng bawat sigarilyo. Mula sa paghahanda ng tabako hanggang sa packaging, bawat hakbang ay may mahalagang papel upang matiyak na ang produktong nilikha ay tumutugon sa mga pamantayan sa merkado. Number 8. Largest producer in the US. Ang pinakamalaking producer ng sigarilyo sa United States ay ang Altria Group Inc. na kilala rin bilang may-ari ng Philip Morris USA. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa industriya ng tabako sa bansa at isa sa mga pangunahing tagagawa ng sigarilyo sa buong mundo. Sa kanilang dominanteng presensya sa merkado ng sigarilyo, pati na rin ang pagpapalawak sa mga alternative tobacco products, nangunguna ang Altria Group o Philip Morris USA sa industriya ng tabako sa United States. Sa hinaharap, inaasahan na patuloy na tataas ang mga batas laban sa paninigarilyo at pagpapalakas ng mga babala sa kalusugan. Tataas din ang popularidad ng e-cigarettes at vaping bilang alternatibo sa tradisyonal na sigarilyo. Gagamitin ang teknolohiya at mga nicotine replacement products upang matulungan ang mga tao na huminto sa paninigarilyo. Magpapatuloy ang mga kampanya upang ipaliwanag ang panganib ng paninigarilyo lalo na sa kabataan at lalakas ang stigma laban sa paninigarilyo na magreresulta sa pagbaba ng bilang ng mga bagong naninigarilyo. Tataas din ang bilang ng mga lugar na walang tabako at mga inisyatibo patungo sa isang tobacco-free world. Sa pangkalahatan, ang paninigarilyo ay magiging mas regulado at magkakaroon ng mas maraming alternatibong produkto.